Magandang gabi sa inyo lahat, mga minamahal na kapatid, mga kaibigan at mga kasama. Welcome po sa ating online Bible study sa gabing ito. Nawa ang biyaya at pag-ibig ng Panginoon na siya sumaatin at ang patuloy na kanyang pangangasiwa sa ating mga puso at isipan ang siyang ating maranasan. Ito po ang inyong lingkod na muling makakasama sa gabing ito, Brother Roland de la Paz. At binabati po natin, welcome natin ang mga kasama natin sa Zoom, sa Facebook Live at sa mga makakapanood po ng ating programa sa ating YouTube channel sa mga darating na oras. At sa oras pong ito ay aking inihiling na tayo po sama-sama sa isang panalangin. Ama naming banal na nasa mga langit, sa pangalan po ng aming Panginoon Yesus, kami lumalapit po sa inyong trono, nagpapasalamat sa patuloy niyo pong paggabay sa amin na ngayon sa pribileyo na kami makapag-aral ng inyong mga salita, lalo higit sa serye po ng pagpipigil, nawa kami inyong paliwanagan sa mga bagay na makalangit, aming maingatan ng katawan na siyang templo ng inyong Espiritu, at nawa rin aming may balik sa inyo ang kalwalatian. At patawarin po kami sa mga pagkukulang laban sa inyo. Ito po ang aming dalangin, alang-alang sa banal na pangalan ng aming Panginoon Yesus. Amen. Sa muli po ay magandang gabi sa inyong lahat at tayo po ay magpapatuloy sa serye po ng temperance or pagpipigil at tayo po ngayon ay mag-uumpisa na, nawa ang bawat isa po ay handa na. So ang ating pong topic para po sa gabing ito ay pinamagatan pong fresh air. So sariwang hangin. At nasa topic 236 na po tayo at kung gusto niyo pong i-share o kaya ibahagi ang ating mga presentation, maaari lamang po ay inyong tungayan yung ating YouTube channel. Search lang po, Roland de la Paz, for public sharing po ang lahat ng ating mga topics po na yan. So tayo ngayon po ay magpapatuloy at nais ko rin pong batiin ang ating isang kapatid na kasama rin sa pag-aaral, si Madam Rowena Amurao. So tayo po ay mag-aaral sa gabing ito tungkol sa sariwang hangin na ito po ay isa sa mga tinatawag na natural medicine. So ito po ay nakasama sa isang package na binigay ng ating Panginoon upang mabigyan po tayo ng kanyang pagpapala at magiging mahaba ang ating buhay at lalong higit ay maging malinaw ang ating kaisipan at ating pong makantan ang kanyang katwiran na maging ang kaligtasan na kanya pong inihayag sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak na ating Panginoong Yesus. So makikita po natin sa fresh air o kaya po sa ating paligid kung nasaan po ay merong hangin at ito pong hangin na ito o tinatawag nating air, no? Ay meron po siyang contents na iba't ibang mga compounds o kaya po ay mga elements katulad po ng oxygen at ganoon din ng nitrogen. At makikita rin natin kapag marami pong pollution, meron pang ibang mga tinatawag na elements na pwede pong halo po dito katulad ng carbon monoxide, katulad din po ng carbon dioxide na hindi po kailangan ng ating katawan. At meron pa pong ibang mga pollution na maaari pong magbigay din sa atin ng sakit, pero ito po ang kinakailangan natin nga, itong oxygen na makikita o makukuha lamang po sa tinatawag na fresh air na galing sa lumalang, bagamat meron din pong oxygen na nakatangke na hindi naman po ito talaga ang original na kailangan ng ating katawan. Yun nga lang nang dahil po sa karamdaman o sa mga emergency cases ay napipilitan po ang tao na gumamit po ng oxygen tank para siya po ay mapahabang buhay o kaya po ay maibsan ang kanyang paghihirap ng dahil po sa iba't ibang karamdaman. So, what is in the air? Kaya kanina nabanggit ko na po yung oxygen, yung nitrogen, at yung tinatawag na carbon dioxide o maaaring carbon monoxide at marami pang iba. Ang nitrogen content po is usually 78%, ang oxygen is 20%, ang carbon dioxide is 1%, and other elements po ay 1%. So, carbon dioxide is not a waste material. Yan po. It stimulates the nerve center in the brain which controls breathing. So, ang
alam po natin ang oxygen ang kailangan ng ating katawan. At ang oxygen na ito'y nalalanghap po natin kung saan nandiyan ang sariwang hangin at ang ating katawan ay maglalabas po ito ng carbon dioxide. So sabi po dito sa ating pag-aaral ay masasabi rin natin na hindi po ito waste material dahil nga po ay kanyang ini-stimulate ang nerve center po ng ating brain upang tayo po ay huminga. So yan po ang isa pong tinatawag na benefit o kaya po o tulong o ang function o ang purpose, ang layunin po ng carbon dioxide sa ating katawan o sa ating kalusugan. So a beautiful cycle exists among the creations of God. So ang Panginoon ay tunay nga napakadakila, tunay na makapangyarihan at napakarunong po niya. Ang tao nga ay nangangailangan po ng oxygen upang siya po ay mabuhay. On the other hand, kapag ay kanyang ibinuga ang carbon dioxide, ay ito naman ang kailangan po ng mga halaman o ng mga puno upang sa kanilang paglanghap po o ng tinatawag na carbon dioxide ay mag-exhale naman, maglalabas naman din ng oxygen. Napakagandang disenyo na ang Diyos lamang po ang makakaisip. Kaya nga, ang gusto ng Panginoon ay ating pong igalang ang law of nature dahil lalo na ang oxygen ay ito po ay madalas na ating kinakailangan upang tayo mabuhay at ito ay manggagaling po sa mga puno. Kaya kapag ating pong sinasalangsang ang likas na kautusan, lalo na pinagpuputol po ng mga tao ang mga puno ng dahil sa kanilang personal interest, ay nagkakaroon po ng paghihirap ang mga tao sa dako na yon, sa lugar na yon kung saan pinuputol po ang mga ito at maaaring pong maging sakitin ng mga tao dahil sa kakulangan din po ng oxygen. Dahil nga ang oxygen ay manggagaling po sa mga puno maliban po sa atmosphere na nilagay ng ating Panginoon, pero ang mahalaga po, ang puno na ito, sila po ang magbubuga ng oxygen para ating malanghap. So, ang una po na tinatawag po na magiging beneficial o beneficiary ng tinatawag na oxygen o ng fresh air ay ang respiratory system. This is the first function of life. Makikita po natin ang oxygen at ang respiratory system, ito po ay isang tanda o senyales na meron pong buhay. Kapag merong humihinga ay merong buhay. Kaya nga po ang respiratory system ng ating katawan na mag-umpisa po yan sa ilong, sa ating pong trachea, sa ating lungs, Iyan po ay kapag merong reaction at makikita po natin, iyan po ay isang senyales na merong pong buhay o kaya ay life, the function of life. So, ito po isang ilustrasyon ng respiratory system of the human body. So, meron pong trachea or windpipe mula po sa ilong o sa bibig ay pwedeng pumasok, mag-inhale ng oxygen o ng hangin. At pagkatapos po ay meron po tayong lungs, left and right lungs. At anatomically, ang right lung ay mas diretso po ang kanyang tubo, samantalang ang kaliwang lung ay medyo angulated po siya. At sa bawat baga po ay meron pong tinatawag na bronchus at meron din po na tinatawag na pulmonary arteriole o yung maliliit na arteries. Diyan po sa ating mga baga at meron din mo pulmonary venule o mga maliliit po na veins o kaya ay venule nga. So yan po ang composition o kaya po kung ano ang meron diyan po sa baga ng tao. Mapapansin natin, meron siyang artery, meron siyang vein or venule at ito po ay kinakailangan dahil sa paglanghap po natin ng oxygen ay yan po makakukuha o papasok po diyan, ma-absorb diyan po sa ating mga arteries at mga venules, ang oxygen at ang carbon dioxide na kailangan po ng tao. And then kasali po dito, makikita po natin yung diaphragm at ang heart. So dahil po merong gaseous exchange sa ating lungs upang makuha niya po ang oxygen at idadalhin po sa dugo na ito naman ay ipapump ng ating puso. On the other hand, yung po pag-distribute po ng oxygen ng dugo sa iba't ibang bahagi ng katawan
at pagkatapos po ibabalik yung tinatawag na deoxygenated blood o kaya po yung nawala ng oxygen sa dugo natin sa puso ay ipapump niya po at pagkatapos po ay ilalabas po yung carbon dioxide dyan po sa ating lungs na i-exhale natin na ito naman ang kailangan naman ng tinatawag nating mga puno o mga halaman sa ating paligid. So ito po ay isang tinatawag na litrato o picture po ng isa po ng baga po natin uli, no? So makikita natin merong alveolus, meron pong mga capillaries and arteries, yan po, no? At ito po ay isang cross section ng ating tinatawag po na alveolus. So makikita rin po natin breathe in about 9 liter of air a minute or 120 gallons each hour, no? Napaka significant po, napakahalaga na malaman po natin na 9 liters a minute, no? Kapag tayo humihinga at 120 gallons each hour. Kaya napakahalaga po na makumpleto po natin ito, magkaroon tayo ng magandang kalusugan. Number one, one cluster is about 20 air sacs. Yan po yung alveoli or alveolus na nakikita natin dito. So ito po isang cluster. Kumbaga pag sinabing cluster, para yan po mga ubas, isang cluster po yan. So sa bawat cluster na yon ay merong 20 air sacs or alveoli. And each lung is about 200,000 respiratory units. Napakarami pong respiratory units nga po. Yan na po yung mga air sacs or alveoli. And then meron pong the air sacs are supplied with tiny thin-walled blood vessels na napag-usapan na natin kanina. Yan nga po ay merong mga capillaries, merong arteries, veins or venules, yan po. At pagkatapos po, if all the air sacs were opened flat, it can cover about the size of a tennis court. So ganyan po kalaki yung tinatawag na air sacs ng ating baga, na kapag daw po ito'y niladlad natin at pinatag po natin, ay kasing laki daw po ng tennis court. So ganyan po kadakila at katalino ang ating Diyos na kung paano ay idilagay niya ang baga sa katawan ng tao upang siya'y mabuhay. And on the other hand, ano po, ay magbibigay din po ng carbon dioxide sa mga halaman o puno na sa ating paligid. So ano pa po ang pwede nating mapag-usapan? Ito po yung gaseous exchange sa lungs at ganoon din po sa heart. And then our RBC, red blood corpuscles, so yung sa ating dugo, takes 1 minute to unload oxygen, then return to lungs again. So meron po siyang 1 minuto ang isang red blood corpuscle, no? Upang kunin niya yung oxygen, no? At pagkatapos po ay babalik niya ito doon po sa ating baga. Yan po. Kaya ang oxygen siya nagbibigay po ng red color sa ating dugo. And 16% oxygen being exhaled, no? So mapapansin po natin sa kabila po ng kinakailangan ng ating katawan, ang oxygen ay maaring hindi lahat po ay na pakinabangan ng dahil po mamaya makikita natin dahil sa paano tayo huminga o yung ating breathing. So benefits po ng fresh air o ng oxygen. Promotes a healthful circulation para maging maganda ang pagdaloy ng ating dugo at ng distribution sa pagkalat po ng oxygen at ng red blood cells nga. Pag ito'y nagsama, ito po ay magiging pagkain ng bawat selula, no? At 1/3 of body waste eliminate, yan po. And then soothe the nerves, ginhawa sa ating mga nerves, and better digestion, magiging maganda rin po ang pantunaw, and gives a good night's sleep. So kapag po kompleto yung oxygen natin, masarap din po ang ating pagtulog. Increased production of endorphins. Ito nga pong endorphins, ito po yung magbibigay sa atin ng magandang mood o masaya, magiging masayahin po tayo. So oxygen destroys a wide variety of bacteria, thereby strengthening the immune system. So ganun din po ay nakakatulong din po ang oxygen upang kanyang labanan ang mga iba't ibang klaseng mga bakterya. At ibig sabihin ay ito'y nagpapalakas din sa ating immune system. So cancer cells will die in a high oxygen environment. So yung mga cancer cells po ay ayaw po nila ng oxygen. Kaya pag marami po tayong oxygen na sa ating katawan o kaya po palaging sariwang hangin ang ating nalalanghap, ayan po, ay
hindi po nagugustuhan yan ng mga cancer cells. Bagamat ang bawat isa ay mayroong mga cancer cells na kapag merong sumobra doon sa kakayanan ng ating immune system o ng ating katawan, ay ito na po ay magiging considered na maging benign or malignant. At kung ito po ay maging malignant, ito nga na po ay magiging stage 1, stage 2, stage 3, stage 4 hanggang mamatay ang tao. So ito po ay kinakailangan ang tinatawag na fresh air or oxygen upang ay malabanan na hindi lamang mga bacteria maging ang mga cancer cells. So oxygen plus glucose from food equals energy. Kaya yung ating pong kinakain na mga masustansyang pagkain, lalo na po kung ito ay prutas, gulay, butil, no? Yan po ay kapag nahalo po sa oxygen, ayan po ay magbibigay din sa atin ng energy o ng lakas. So what makes air fresh? Ano po ang nagbibigay sa hangin upang to ay maging dalisay o sariwa? It increases the rate and quality of both plant and animal growth. It helps to kill germs floating in the air. Yan po, no? Makikita natin meron ding negative ion na nabanggit po dito. So mapapansin po natin, ang hangin ay magiging sariwa kapag marami pong puno. No? At mapapansin din natin, pag mainit ang panahon, nandiyan ka sa ilalim ng puno, ay di mo nararamdaman ng init. Kapag andiyan ka sa ilalim ng puno, mapapansin mo na ikaw ay parang presko o kaya po ay waginhawa. So merong lumalabas na oxygen and at the same time tayo napapayungan ng mga sanga at ng dahon na ito. At makikita rin po natin na nagiging maganda po ang buhay ng mga hayop o mga iba pang mga nilalang maliban po sa puno kapag pareho po silang nagsasama sa isang komunidad o sa isang lugar. Kaya po ay mahalaga rin po na maintindihan po natin dahil ang bawat nilalang ng Diyos, sila po'y nabubuhay para sa isa't isa. No? Kaya wag natin puputulin po yung mga puno na kapag hindi kinakailangan dahil sila nagbibigay sa atin na maliban kung ito yung fruit-bearing trees, magbibigay ng prutas, magbibigay ng oxygen, at higit sa lahat, magbibigay din po siya ng kaginhawaan lalo na sa panahon po ng ayunitan. So, yun nga po, kapag maraming oxygen, mamamatay ang cancer cell at maging ang mga bacteria or mga germs ay sila po ay napapatay din. So, what are the benefits? So, patuloy po natin pag-usapan ang pakinabang natin sa oxygen or fresh air. Again, it increases cleansing activity of the cilia. Ang cilia po ay dito, kung makikita niyo po sa respiratory system, meron pong isang section po dyan, no, mucus and cilia. Ang mucus po, ang pinaka-lining ay mucous membrane. Kung ang outer covering po natin ay skin, ang tinatawag na epithelium o kaya po yung mucous membrane mula yan sa labi hanggang doon sa anus, ang pinaka-lining hindi po skin kundi ito'y mucous membrane. At pagkatapos po sa mucous membrane merong cilia para po silang maliliit na mga tusok, no? At ito po ay magbibigay din po sa atin ng paano magiging filter din sa mga hangin nating nalalanghap at ganoon din nagbibigay ng stimulus, magbibigay ng senyales upang sila po ay makapag-activate mabuti, magampanan nila ang kanilang functions. No? Cilia and mucous lining, your air passages help keep harmful substances from entering your lungs. Kaya minsan ay meron tayong nalanghap po na hindi maganda at pagkatapos ay hahatching po tayo dahil po yan sa tulong po ng cilia. Nagre-react po yan sa ating ilong at pagkatapos kapag matapang po yan, magbibigay siya ng signal sa ating brain upang yan ay ilabas. Kung sa pagkain naman na hindi magandang may makain tayo po ay inuubo po natin, nilalabas natin. Ganon din po sa paghinga, hatching o kaya po inuubo po ng ating respiratory system. So, napakaganda po ng disenyo talaga ng ating Diyos. Siya lamang po pwedeng gumawa niyan. And then improve brain waves indicating relaxation. Kaya kapag sapat ang oxygen po natin ay improve brain waves. Kaya nagiging maganda rin ang ating kaisipan. At nagiging maganda rin po yung ating pakiramdam. Bagamat ay maaaring kaway pagod o hapos sa maghapon ay nare-relax tayo kapag tama po ang oxygen content
na malalanghap po natin. And then helps in learning, nakakatalino din po. Learn about twice as fast and made only one-third as many mistakes and other old rats. So ito po muli ay experimentation po ng mga dalubhasa at ito'y ginawa po sa mga guinea pig or mga rats o mga dagang maliliit at ganoon din po ito ay natagpuan nga po na ito ay napakalaki ng may tutulong lalo na po sa learning o pagiging madadagdagan ang kaalaman o pangunawa ng isang nilalang lalo na po ang tao. So, pag-usapan po natin yung lugar at ang content po na pwede nating makuha diyan po sa hangin na ating kinakailangan. Sa forest or waterfall, meron pong 50,000 ions na per cubic centimeter. And then mountain or seaside, 5,000 naman po. And then fields o yung tinatawag natin na lagwerta o kaya po sa mga palayan o sa mga maisan fields, 700 to 1,500 iron per cubic centimeter. And then park in the city, 400 to 600, lalo na po kung mapuno po yan. No? Hindi po yung park na walang puno, puro mga semento, tapos mainit, mausok. No? Hindi po yan. So residents in the city. So ito na po, kung saan po tayo nakatira. Halimbawa, ngayon, dito tayo sa Manila, Angeles City, o ng siyudad ka, yan po, sa bawat tahanan po dyan, o residents, no? Makikita po natin 40 to 50. Kaya pababa po ng pababa. And then room with air condition, yan po, 0 to 25. Kaya minsan pag mainit nga ay hindi nakakatulog ang tao, pero ito pong init na ito, dala po na ng climate change. Ito po yung resulta rin ng kasalanan ng tao kung paano niya po sinira ang kalikasan, no, yung transgressing of the natural laws of God, ito po yung magresulta ng sickness or disease. So marami pong naapektuhan, kaya ngayon kailangan po natin na mag-air condition ng dahil sa mainit ang panahon, dahil nga po sa climate change at nabutas na yung ozone layer kapag ang araw ay sumikat, direkto po yung mga ultraviolet rays na tatama sa mga tao, sa mga nilalang. So minsan ay kinakailangan niya po ng air condition para maginhawa ang kanyang pakiramdam at hindi po siya maging irritable, hindi po siya yung parang hindi mapalagay dahil sa init ng panahon. So bagamat ay ganyan po, 0 to 25 ion to, no? Na yan per cc. So tayo po ay nadako po dito sa proper way of breathing. Ito po ay mahalaga din na ating matutunan. So how changing your breathing can change your life. So minsan ay kailangan natin matuto po sa basic para naman ay malaman natin kung ano po yung tamang pamamaraan sang-ayon sa disenyo ng ating Panginoon. Katulad po ng pagkain, no? At tayo, ang gusto lang natin kapag tayo kumakain, tayo ay mabusog. Ang sabi ng ibang tao, craving satisfied. Kahit ano yung kainin niya, basta mabusog siya at ang kanyang maging masaya siya dahil ang gusto niyang kainin ay kanyang nakain. Pero minsan nawawala po sa atin yung pinaka-fundamentals po bakit tayo kumakain. No? Kumakain po tayo para ang pagkain natin ay magiging dugo and at the same time hihinga tayo merong oxygen upang ito'y makain po ng bawat selula. Pero ang problema pag tayo kumakain, pag subo po natin, nguya ng konti, lulunukin natin yung iba naman, ay sabay inom. Meron po akong nakita, no? Kumakain po sa karinderya. Bawat subo, nguya, isa, dalawa, tubig. Tapos po, subo na naman, isa, dalawa, tatlong nguya, tubig. Sabi ko, kaya pala hitsura ng tao, medyo malaki po ang build, malaki ang tiyan, merong mga itim-itim sa gilid ng mata, marami pa pong iba. Di po natin pinupuna yung tao, pero ito po yung epekto rin ng tinatawag na maling pamamaraan ng pagkain. So pag kumain po tayo, lalo na kung ito'y carbohydrates, sikapin natin nguyang mabuti na ito ay mag-mix sa ating saliva dahil dito po ang unang digestion sa bibig. Kapag ang carbohydrates ay tumamis na, doon pa lang po natin pwedeng lunukin. Kapag ang carbohydrates, hindi po yan na-digest sa ating bibig, hindi po yan madadigest sa ating stomach kasi highly acidic po ang ating stomach. Samantalang ang bibig ay ito po ay base dahil sa salivary amylase. So kung yan po ay basic na
matutunan natin na hindi lahat ng nabubusog sila ay nakikinabang sa kanilang kinakain. Kung hindi, ito'y madedecompose, masisira, mapapanis, magbibigay din po ng iba't ibang mga karamdaman. Kaya ganun din sa paghinga. Kaya sa paghinga, pag-aralan po natin yung proper way of breathing. At ang sabi po dito, a proper way of breathing can change our life. No? Yung out-breathe or exhale, in-breathe yung inhale. So mapapansin po natin, diaphragm releases upward. Kapag po tayo ay nag-e-exhale, ang ating diaphragm, yung area po, dito sa ating dibdib, merong buto po dyan. Pagkatapos po ng buto na yan, ay meron pong diaphragm. Yan na po yung diaphragm. Pag humihinga po tayo, umaalsa o tumitigas po yan. Kaya kapag tayo po ay nag-inhale or in-breath, no? Ang diaphragm po natin ay bumababa po siya. So, abdomen falls back during out-breath or exhale. Abdomen expands kapag tayo ay humihinga or inhale. So, mapapansin po natin kapag tayo ay huminga at yung atin lamang mga shoulders ang tumataas ay mali pong breathing po yon. Ayon po dito sa ilustrasyon na ito, makikita natin kapag tayo huminga, kailangan ay mag-expand yung ating abdomen. Ano po yung abdomen? Pagkatapos po ng chest o yung dibdib ay abdomen. Ito po yung kasaan yung ating tiyan. Kaya yun po ang kailangan. No? Hindi yung huminga ka, nandyan lamang po sa bandang taas, hindi po nag-expand yung ating abdomen. So ibig sabihin po niyan ay mali po yung ating paghinga. So bagamat meron ng oxygen, pag mali pa yung paghinga ay hindi po tayo makikinabang. So yan po. Breathe in through nose to the count of 4. So, ibig sabihin, kailangan daw po as much as possible, tayo po ay hinga sa ating ilong. Bakit po sa ilong? Kasi meron po tayong mga silya at mga buhok-buhok po dyan para ma-filter po yung hangin, no, na ating hinihinga. Unlike sa bibig, wala po yung filter. Kaya minsan, pag huminga ka sa bibig, merong mga likabok na sasalat mo sa iyong dila na parang may mga buha-buhangin. Kaya kung sa ilong po yan, ayan po ay ma-filter po ng ating mga buhok sa ilong. Kaya wag din natin tatanggalin yung mga buhok sa ilong. Ano po? Dahil meron din purpose po yan. Kapag medyo mahaba na, putulan na po natin. So, number 2, after a brief pause, breathe out slowly to the count of 12. So, kaya mapapansin po natin, at kapag huminga daw po tayo, nag-inhale po tayo, ay bilang tayo ng 4, papractice lang po natin. Siyempre, hindi lahat ng pagkakataon pwede tayo magbilang, lalo na kung meron kang kausap na tao, kung meron kang ginagawang trabaho. So, breathe out slowly to the count of 12. Kaya parang nag-inhale ka sa ilong at nagbilang ka ng 4. Pag-exhale naman daw po ay mabagal ay bilang ka ng 12. So increase the time by breathing in 5, then out 15. So you from 4 to 5 and from 12 to 15. So gradually increase the depth of each exhalation until you can count to 30 or more. So yun po. Kaya pag na-exhale ka daw, nag-exhale ka ay lalong ito humahaba. Iyan ang sinasabi niya. Abot ka ng from 12, naging 15, naging 30. O masigit, nadodoble. Ano po? Practice deep breathing exercises. 10 deep breaths to 10 deep breaths to 2 to 3 times every day. Yan po. So, maganda rin daw po ma-practice natin para siyang pagkain 2 to 3 times a day ang tinatawag na deep breathing exercises para po ay masiguro po natin na oxygen ay napupunta sa ating baga, merong gaseous exchange sa ating baga at makukuha po ng mga capillaries dyan ang oxygen at tapos yan din dadaloy sa ating dugo upang makain po ng bawat selula ng ating katawan. So, most of the people doesn't know how to breathe. Ito nga po yung pinag-aaralan po natin, no? Kaya gusto nating makinabang, kaya nga pag-inhale po, bilang ka daw ng 4. Pag-exhale lang, 12 hanggang sa mag-increase yun. Kailangan nag-expand yung abdomen kapag tayo po yung nag-inhale. Pagkatapos po, pag nag-exhale, ay magko-compress na naman po yung ating abdomen. No? So, yan po ang basic na breathing. So, every cell in our body must breathe to stay alive. Bawat selula daw po ay kailangan niyang huminga upang siya mabuhay. No? Kaya kailangan natin yung breathing, no? Exercise, kailangan din natin
breathe sa tamang pamamaraan. I know we're all starving. I know we are all starving for oxygen, but there just isn't enough in the bloodstream to meet our daily needs, sabi ng mga selula dito po sa ilustrasyon na ito. Kaya napakaganda po na matuto tayo ng breathing exercises upang ang lahat ng selula ay magkaroon po ng oxygen at maging malakas ang ating pangangatawan. At muli, paalala sa atin ng ating pag-aaral, ang cancer cells ay natatakot po sa high oxygen content ng environment. So poor breathing, poor concentration, memory retention, no? Hindi ka makapag-focus, hindi ka makapag-concentrate, o kaya ay medyo mahina yung ating pong memory, na yan po ay poor breathing. Resulta ng poor breathing o maling paghinga cause anger, pain, low esteem, and depression. Ang dami pong epekto dahil lamang po sa maling pamamaraan ng paghinga. Increased production of stress hormone, lalo tayong nai-stress, no? Cause metabolic fire to burn low. Yan po. Kaya lalong nagiging mabagal ang digestion, nagiging mabagal yung ating metabolism, malaking epekto. So shallow breathing ay yung mababaw lang po na paghinga. So leads to fatigue, exhaustion, anemia, and depression. So kapag naman masyadong mababa po yung ating paghinga, hindi tayo the opposite of deep breathing is shallow breathing, of course. Kaya ito po ang magiging resulta ay pwede tayo maging hapo o fatigue o pagod, exhausted, ayan po, halos pareho po ang kanilang ibig sabihin, anemia, mababa po yung ating red blood cells, so content sa ating balat, sa ating dugo. And then depression, yan po ang karamihan na sakit ng mga tao ngayon. So then, ito po, lack of fresh air retards digestion. Kaya kapag kulang po yung sariwang hangin ay lalong tumatagal po yung ating digestion. Lack of oxygen first affects the higher center of the brain. Kaya kapag kulang tayo po sa oxygen, usually po ay tayo ay sumasakit ang ulo. Kapag kung scientific name po ang gagamitin natin o term, ay yung po tinatawag na ischemia, kulang po ng oxygen yung ating mga brain cells. Kaya nahihilo o kaya ay nag-faint para tayong hinihimatay dahil nga sa kakulangan ng oxygen na umaabot sa ating tinatawag na brain. No? Kaya ano daw po, lack of oxygen first affects the higher center of the brain. Maliban po doon, meron pang ibang mga extremities sa ating mga kamay, sa mga paa, nakangailangan din po ng oxygen, lalo na po yung ating mga internal organs na kailangan din po upang sila po ay patuloy na makapag-function sa kanilang mga gawain or gampanin. The brain and oxygen. The brain uses 20 to 25% of the oxygen in the blood. So yan po, ganyan po kalaking bahagi ng ginagamit po ng ating utak o ng ating brain sa oxygen na ating nalalanghap. Kaya the more oxygen, the more na masusuplayan po ang brain cells and all the other parts or cells of the human body. Gusto ko po i-share sa inyo ang passage na ito mula sa Ministry of Healing, page 272. If sufficient supply of oxygen is received, the blood moves kung kulang daw po ang nakukuhang oxygen ng ating dugo, the blood moves sluggishly. Mabagal din po ang pagdaloy o ng circulation. The waste poisonous matter, which should be thrown off in the exhalations from the lungs, is retained and the blood becomes impure. So kapag daw po ay kulang po yung oxygen naman natin, ay bumabagal nga ang pagdaloy ng dugo, at kapag mabagal ang pagdaloy ng dugo, yung pong dumi, no, waste or poisonous matter, no, na dapat sana ay lumabas kapag tayo po ay nag-exhale o huminga palabas, no, ay nananatili sa ating pong katawan, nananatili yan sa dugo, kaya nagiging impure ang dugo. Alalahanin natin, dugo sa Bible po, it signifies life. Ang dugo ay ibig sabihin ay tumutukoy sa buhay. Kaya kapag ang dugo ay marumi, ay sakitin po ang tao. Kaya the more oxygen intake na makukuha po natin, ay magiging maganda ang daloy po ng ating o yung circulation. Kapag maganda ang circulation, yung poisons or waste sa ating katawan ay may lalabas po yan sa ating lungs o maliban po sa iba pong bahagi. So ito po ang pinag-usapan natin, respiratory o paghinga or breathing ay sa lungs. Kung matatandaan niyo po doon sa topic nating exercise, kaya sinasabi ko mas maganda pag nag-exercise tayo,
tayo po'y hinihingal dahil po merong ilalabas na impurities mula po sa tip of the lungs natin na hindi kinakailangan ng ating katawan. So, not only the lungs, but the stomach, liver, and brain are affected. So, hindi lang daw po ang baga ang apektado, kundi ang ating tiyan. Kaya nga ito kanina merong nakakatulong siya sa digestion. Sa liver, sa atay, ito po ay napakahalagang organ. Ito rin po ang pinaka-filter ng ating katawan. And brain, yan po, ay affected. The skin becomes sallow, digestion is retarded, and the heart is depressed. The brain is clouded, the thoughts are confused, gloom settles upon spirits, the whole system becomes depressed and inactive and peculiarly susceptible to disease. Kaya kung nagiging sakitin po tayo sa suma total ng binasa po natin na ito, nang dahil sa isang dahilan ay kakulangan po ng oxygen sa ating katawan. Kaya kapag tinitingnan ng doktor kung ano ang sakit natin, ang problema natin, ano pong ang itetest sa atin, yung ating blood chemistry, ang sangkap ng ating dugo. Doon makikita kung tama po ang supply ng oxygen o tama yung ating kinakain at iniinom, at tama ang pamamaraan ng pagkain at pag-inom, at tama rin po yung ating mga habits, health habits, o tama rin po yung ating movement, exercise o pagtulog sa tamang oras, at marami pa pong iba. Lahat po yan ay related sa ating kalusugan, at higit sa lahat, ang sabi po dito, the brain is clouded. Nagiging malabo ang isipan ng tao nang dahil sa kakulangan sa oxygen. Isang dahilan po yan. Kapag malabo na ang isipan ng tao, ay hindi niya na malilinawan, hindi na magiging maliwanag sa kanya ang mga salita ng Diyos dahil ang Diyos nakikipag-usap po siya sa pamamagitan ng ating mga brain nerves. Kaya kapag clouded po yan, malabo, dahil nga sa mali o kaya ay poor circulation of the blood and poor oxygen supply, yan po ay hindi natin na-appreciate, pinapangalagahan ang mga bagay na spiritual. Meron po siyang malapit na relationship. Kaya nga sa 3 John chapter 1 verse 2, Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper, be in health as thy soul prospereth. Kaya meron pong malapit na relationship ang physical health or aspect at ng spiritual aspect po ng tao. So tayo magpatuloy. Air inventory. Kaya tingnan natin kung gaano karami yung oxygen or fresh air na nakukuha ng ating katawan. Breathing through nose or mouth. O yan. Saan tayo humihinga? Sa ilong o sa bibig? So how are you sitting now? Paano tayo umupo? No? 10 signs you are sitting down too much. Ayan po, tingnan po natin. At marami pa po actually, naputol na lang yan. No? Hindi na tayo makaupo ng tamang posisyon. At medyo namamanhid na po yung paa, namamanhid na po yung kamay, at nangangalay, meron ng numbness, meron na tinatawag po na para tayong mali na rin yung posisyon ng ating upo, nakukuba na tayo, o kaya hindi na diretso yung ating posture. So, isa pong mga senyalis po yan na sobrang upo po natin, kulang tayo sa activities, physical activities, and at the same time ay hindi po tayo nakakapag-breathe na huminga ng tama. So what your sitting position says about you, maging ang pag-upo po ng tao ay meron po itong paglalarawan kung sino o anong klaseng tao po tayo. Kaya alalahan natin ang tamang posture ay maganda, at upang makahinga tayo ng mabuti, and at the same time ay ang ating vertebral column ay hindi po siya, it's either na makuba tayo o scoliosis, kyphosis, composis, or scoliosis, ay meron pong problema sa ating vertebral column, kaya ay maganda rin po yan. So sa upo o sa tayo ng tao, makikita natin kung anong klase po siya. No? And then, meron nga kasabihan, sa upo pa lang, malalaman mo na kung ang tao ay masipag o tamad. Siguro po alam niyo na pa ang ibig sabihin. Kaya kailangan upong tama para makilala nila din kung sino po tayo. No? So dito po sa ilustrasyon na ito, makikita nyo kung anong ibig sabihin din ng ating subtopic. And then observe your breathing for a few minutes if is swallow or deep. No? Kaya nga nag-exercise tayo ng deep breathing 2 to 3 times a day.
At pagmasdan natin kung ang paghinga natin, kung ang ating buong abdomen ay mahina lang yung pag-expand niya o maliit lang expansion, o kaya po imbis na yung abdomen na mag-expand, yung ating shoulder ang nag-expand, which is one manifestation of wrong breathing. So ito po, no, ay mahalaga i-practice din po natin. So deep breathing for health. So oxygen in, carbon dioxide out, and then increase energy, relieve stress, decrease blood pressure, and then reduce pain. Yan. So napakalaga po. So isa pa pong air inventory. Do the clothes you are wearing restrict your breathing? So masyado bang masikip yung ating sinusuot para hindi po makapag-expand yung ating abdomen, hindi makagalaw mabuti yung ating diaphragm? So yun po, no, lalo na yung moda ngayon, gusto yung masyadong masikip, masyadong tight ang kanilang sinusuot. Hindi na nagiging normal ang blood circulation, na ito rin po ang dahilan bakit maraming may sakit sa mga tao ngayon. Maliban po sa exposure sa lamig, sa mga extremities. So ito po isa sa mga ilustrasyon na kapag ganyan po ang suot natin, hindi makapag-expand yung ating abdomen, hindi tayo makapag-breathe normally o makahinga ng ayos. So room in well ventilation with fresh air, yung ating po bang mga kwarto ay meron pong pumapasok na hangin. Kung masyadong mainit sa ating lugar, napipilitan tayo mag-air conditioned room, pero sikapin natin sa ibang bahagi po ng araw ay kailangan meron tayong outdoor activities or outdoor exercises, lalo na po sa mga lugar na maraming mga puno. Meron example, forest, waterfalls, dagat, yan, marami din pong oxygen dyan, bagamat ay walang puno tayo nakikita, at sa atmosphere po, andyan po palagi yung oxygen, nitrogen, at other elements. So, have you exercised today? Yan po, isa pa pong air inventory. Nakapag-exercise po ba tayo? The more we move, the more we exercise, maraming physical activities, ang ating lungs ay mag-expand at ang gagawin niya ay mag-inhale po siya. The more inhaled oxygen, the better for our health. So, ito naman po ay tumutukoy sa pagkain. Ang tao at ayaw pag-usapan kapag merong pinagbabawal na pagkain. Pero ang Bible maliwanag. 1 Corinthians chapter 10 verse 31. Tatlong dahilan kung bakit nagkakasakit ang tao. Whether therefore you eat or drink, whatever you do, do it all to the glory of God. Kapag daw kumakain, umiinom, ano man ang ginagawa or lifestyle. Ito pong tatlong main reasons why people get sick and die easily o kaya po at early time o kaya yung tinatawag na untimely death. No? Sa pagkain, walang pagpipigil. Sa inumin, lahat ng gustong inumin ay iniinom niya, iniisip niya ay katawan niya ay sarili niya. Pero sabi ng 1 Corinthians chapter 6 verses 19 and 20, do you not know that your body is the temple of the Holy Spirit which is in you, which you have from God? You do not own your body, you were bought at a price, therefore glorify God with your body and His Spirit which are His. Pag-aari daw po. Di ba natin daw nalalaman? No? Na ang ating katawan ay siyang templo ng banal na Espiritu na nagmula sa Diyos. Tayo po ay pag-aari ng Diyos sa paglalang at sa pagtubos. At pag-aari niya po, hindi po nagiging dahilan na kung ano ang gusto ng ating sarili ay ating kakainin at ating iinumin dahil lang sa ating pong desire or cravings. Pero kung ito'y magbibigay po ng sakit, malaking kasalanan po yan sa ating Panginoon. Kapag tayo nagkasakit at tayo namatay, sinong pumatay sa ating sarili? Tayo po. Isa sa mga 10 kautusan, thou shalt not kill. Sabi po, no? Sa 6th commandment, no? Thou shalt not kill. At tayo po ay magkakasala sa Panginoon. No? Have you eaten a high-fat meal? Yan po ba ang isa pang tanong. Kaya, the more we eat the fatty foods, ang ating pundugo ay magiging malapot. At magiging mabagal ang pagdaloy o yung flow or circulation. Kahit na meron po oxygen po yan, dahil masyadong malapot yung dugo, ay kailangan pong mag-pump ng puso upang ma-distribute niya pong mabuti. Anong mangyayari po? Tataas ang blood pressure. Mapapagod yung ating puso. Maaring lumaki yung mga muscles ng ating mga puso. At siyempre, kung alalahanin natin ang bayang Israel, noong sila'y pinaintulutan na kumain ng mga hayop, alalahanin natin sa unang disenyo po, kung napanood nyo na po yung Health in the Bible, no? Ay prutas at butil ang binigay ng Diyos kay Adan at kay Eva. Gaano kahaba ang buhay? 930 years old si Adan. Pero nung mag-umpisa pong kumain ng lamangkati ng dahil sa kasalanan noong panahon ni Noah,
clean animals po, sang-ayon sa Leviticus chapter 11, ang buhay ni Abraham na kumain lang ng pinag-uutos, pinapakain sa kanya ng Panginoon, naging 175 years old na lang. So pwede niyo pong tungayan, Genesis chapter 5 verse 27, ang buhay po ni Adan. Genesis 25 verse 7, ang buhay naman po ni Abraham. No? 930 years old si Adan, 175 years old lang po si Abraham nang dahil po isang reason ang disenyo ng pagkain. Kaya alalahanin po natin ang lahat na yan. So kailangan din nating alalahanin yung ating po bang ginawa sa maghapon, yung ating po bang abdomen ay nag-expand kapag tayo po ay humihinga sa full capacity dahil hindi masikip yung ating damit at nakakapag-deep breath po tayo 2 to 3 times a day. So breathe in through the nose and out through the mouth. So nag-inhale ka sa ilong, nag-exhale ka sa bibig. So yung pong deep breathing kasi, mag-inhale ka hanggat sa kaya mo, lalo na sa maraming puno. Pag nag-exhale ka, katulad ng pinag-aralan natin kanina, from 4 to 12, 5 to 15, and so on and so forth. Pag nag-exhale ka po, para kang nag-exhale sa isang straw. Kaya maliit po na butas lang sa ating mga bibig. Hindi nakanganga, kundi parang merong straw. Kaya the more or the longer na mag-exhale ka, mapapansin po natin, kung mag-exhale ka sa harap ng salamin, maaamoy mo kung ano yung nilalabas ng ating katawan o ng hangin o yung exhalation natin. Kaya kung hindi po yan lumabas lahat, mananatili sa ating circulation, mananatili sa ating katawan, tayo po ay maaring nalalason. Kaya auto-intoxicated po ang tao ngayon. One reason is because of faulty kaya wrong manner of breathing. No? Yung pong maling paghinga. So, are you breathing at a constant rhythm? How fast are you breathing now? Yan po. Kaya constant. Siyempre, pag gumalaw ka, pag meron po tayong tinatawag na physical activities, naglakad ka, nag-exercise ka, iba po ang magiging rhythm ng ating puso. So normal rate is between 13 to 20 breaths per minute. So pwede po nating sukatan po yan. Kung kaya nyo po sa isang minuto, kuha kayo ng relo, yan po, no? Tuminga ka ng 13 to 20, yan po ang normal rate. Siyempre, ay kailangan ay nandiyan ka po sa rest position or resting position. Hindi ka pagod, in other words. So, yan po. So, the strength of the system is in a great degree dependent upon the amount of pure and breath, no? Pure our breath, no? Healthful living. So ito po itong advice muli sa atin. Ang lakas daw ng sistema ng ating katawan, alalahanin natin, the human body is composed of several systems, or 10 or 11 or 12 systems in a great degree dependent upon the amount of pure breath, air breath. No? So depende po ito sa ating hininga. So let everything that hath breath praise the Lord. No? Praise ye the Lord. Sa Psalms 150 verse 6. Lahat daw po ng humihinga ay kailangan purihin po natin ng Diyos. Kaya alalahan po natin kapag tayo humihinga ay napakalaga na makuha natin yung tamang amount ng oxygen. Kaya kailangan po ay alalahanin natin kung saan tayo humihinga. Siyempre, kung magdi-deep breath ka doon sa may mga puno, siyempre, kailangan, hindi po mabaho. The moment na yung mabaho na aamoy, nalalason din po tayo. Siguro narinig nyo na po yung isang case po ng isang employee na nagtatrabaho sa isang opisina. Meron pong namatay na daga, hindi nila makita. For 3 days, nandun sila, kailangan nila magtrabaho doon po sa kwarto na yon na merong namatay na daga. 3 days lang po, namatay po yung isa sa mga workers. At natagpuan, nung siya po yung na-autopsy, ay meron pong blood poisoning. So yung nalalanghap po niyang baho na galing po sa maruming hangin, ay ito po ay naihalo sa kanyang dugo at naging dahilan ng kanyang kamatayan. Sang-ayon po. Totoo po nangyari po yon. Kaya maging maingat po tayo. Kaya mga minamahal na kapatid, mga kaibigan at mga kasama, nawa ay nakinabang po tayo sa ating pag-aaral ngayon at ibigay po natin ang kaluwalhatian, ibalik sa ating dakilang Panginoon. So dito po nagtatapos ang ating topic para sa gabing ito at nawarin ang pagpapala ng Panginoon at makalangit na pangunawa. Pangalagaan po natin ang ating katawan at siyang templo ng Banal na Espiritu at patuloy po nating pag-aaralan ng kanyang mga salita
sundan natin po ang mga instructions niya upang magkaroon tayo ng malinaw na kaisipan at ating maunawaan ang mga bagay na espiritual. So bago po tayo magwakas, tayo po ay mananalangin. Ama naming banal, salamat po sa mga pag-aaral na aming ginawa sa gabing ito. Nawa ang bawat isa ay pinagpala. Tulungan niyo po kami na aming malwalatiang kayo sa pamamagitan po ng katawan na inyong pinahiram na siya pong templo po ninyo at nawa rin, O Diyos, ay amin po laging maingatan at may bahagi din po namin sa aming kapwa, sa aming mga pamilya, ang mga kaalaman na ito upang sa ganun po, Diyos, ay maging malusog ang aming katawan at maging masaya po kami sa paglilingkod sa inyo at ganun din sa aming kapwa. Pagpalain niyo po ang programang ito, ang aming mga participants, mga viewers, at ang lahat po na makakapanood sa mga darating na panahon. Patawarin kami sa mga pagkukulang laban sa inyo at pagalingin niyo po ang mga may sakit, may mga karamdaman, physical man at spiritual, at lalong higit, O Diyos, nawa kami linisin sa dugo ng aming Panginoon, makamtan namin ang kanyang katwiran upang kami po ay makalakad sa inyong palatuntunan, sa inyong kautusan na inyong inihayag sa bawat isa. Ito po ang aming dalangin yung tanggapin ang lahat na ito alang-alang sa banal na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. At maraming salamat po kayo nakasama sa gabing ito at ito po yung lingkod, Brother Roland de la Paz, na muling magpapaalam hanggang sa muli po nating pag-aaral. God bless and stay safe.